Kinapos yung pera ko eh. Sana tayo ang may-ari nitong Rolls-Royce Cullinan na ito. May nanalo na po eh. Naisubasta na 29,026,000 pesos. Tayo po ay makikibalita kay Attorney Chris Bendijo, Deputy Chief of Staff, Office of the Commissioner, tungkol po dito sa pagsusubasta sa mga mamahaling sasakyan. At meron pa ba tayong pag-asa sa iba pa? Ayun! Attorney Bendijo, magandang umaga po. Congratulations po, Attorney. Attorney. Good morning. Pagbati po mula kay Commissioner Ariel at sa mga bumubuo po ng Bureau of Customs. Congratulate ko kayo. Kala ko iba pala nanalo. No? Sa pagkakataong ito, may nanalo na Attorney Bendijo. No, ha? Ay, naku. Mabuti na lang at nai-dispatch nyo na yan. Ano? Rolls-Royce Cullinan. Ang mas mataas pala ito ng 1,000 pesos sa floor price. Attorney Bendijo. Tama po, nabenta po ito ng 29,026,000 pesos. Opo. Ito po ay napanalunan at ang winning bidder po natin ay ang Igorot Stone Kingdom Inc. Opo. Sinasabi nakailang attempt nga tayo dito na pagsusubasta, Attorney Bendijo, bago po to na panalunan? Ito po yung ikatlong pag-auction po natin sa sasakyang ito. Opo, pangatlo na po ito. Okay, at ang nanalo po ay ang Igorot Stone Kingdom Incorporated. Mukhang ang kanyang motivation kaya siya sumali dito ay para i-preserve itong piece of historical para sa kanya dahil involved ito do sa malakihang katiwalian daw sa mga flood control project. Mukhang i-display ito sa kanyang theme park. Attorney Bendijo, ano po? Tama po yun, no? Nabanggit po niya yan kahapon at bukod po dyan, binanggit niya rin po na yung kanyang ama daw po ay nangarap minsan na magkaroon ng Rolls-Royce at kahit yumao na raw po ito ay at least natupad naman daw po nila sa henerasyon nila. Apo. Ang pangarap na ito ng kanyang ama. Nandun pa ho ba yung payong? Kompleto pa? May payong Opo, pa? syempre po, kompletong-kompleto po. Nandun po yung dalawang payong at magiging bahagi po ito ng ating turnover sa kanila na bahagi po ng sakyan. Attorney Bendijo, so far, ilan na po ang nalilikom po nating pondo mula dito sa mga nasusubasta na mga sasakyan na ito? So, kapag sinumatotal po natin yung mga related po sa flood control, halos nasa 80 million na po yung ating nakakalap na pondo dito. Kasama po doon yung mga naunang naibenta na. Ito pong anim, ito pong unang pagkakataon na isinubasta po ay maisusubasta po muli. Kung di po ako nagkakamali, meron pong adjustment sa petsa, baka po February 27, although we will finalize po, kung maisasama po ito. Pero meron pa po tayong mga sasakyan na affiliated sa flood control issue na atin pa pong isusubasta. At gaya po ng pangako ni Commissioner Ariel Pomoceno, basta po may kinalaman sa flood control, 100% po ng proceeds nito ay i-remit po natin sa National Treasury. Meron pang Bugatti, Chiron, at saka ano pa ba isa? Dalawa pala to, dalawang Bugatti pa, no? Attorney? Tama po, dalawang Bugatti Chiron. Ito naman po, ikatlo o ikaapat na pong pagkakataon na isinubasta po at nag-fail nga po yung bidding. So sa ngayon po, talaga pong kailangan mag-reconvene ng komite at aralin kung ano ang kanyang magiging rekomendasyon dahil sa tinagal-tagal po ng panahon, baka naman po maubos lang sa depreciation yung halaga ng sasakyan at hindi po natin maibenta dahil sa kanyang magiging kondisyon. So babalansihin po natin yan. Ano po ba yung halaga na hindi naman po tayo masyadong malulugi at ano naman din po yung halagang meron pong taker kasi sa present price po, mukha pong wala pong nagpapakita ng interest na bilhin itong mga to. Nako, may Lincoln Navigator pa dyan, meron pang GMC Yukon, Denali, Cadillac Escalade, Maserati Levante Modena, GMC Yukon XL Denali, Cadillac Escalade ESB, saka may Bentley Bentayga pa raw, Attorney Bendijo. Tama po, yan po yung mga sasakyang nakuha po natin sa Pamilya Diskaya. Apo. Kung iuugnay pa rin po natin sa flood control issue, meron pa po tayo yung mga nasa ICI pa po. Sa akin po pagkakaalam ay baka po mag-issue na po ng warrant of seizure and detention kung di po sa linggong na to. Apo. Baka po sa susunod. So abangan po natin ang mga iba pa pong auction po natin at meron pa rin po yung mga wala naman po kinalaman sa flood control ay mahigit 20 units pa po mahigit ang ating po pong ipapa-auction sa mga susunod pong pagkakataon. Ano yun yung mga involved sa Pogo, Attorney?
Tama po, no? Yun pong ibang mga sasakyan ay affiliated naman sa Pogo issue. At ito naman po ay meron ng finality, no? Yung decision natin na for forfeiture. Oho. So, iniintay nila po ang magiging schedule po ng mga auction kasi ang gusto po ni Commissioner Ariel Pomoceno ay every 2 weeks po, no? Magkaroon tayo ng auction para mat-dispatch na po yung mga sasakyang yan kaysa mag-depreciate siya sa aming kustodiya, magandang ma-convert na siya to revenue, no? At nang sa ganun ay maibalik naman natin sa kaban ng bayan. Opo. Ilan pa yung nasa ICI na pwede nyong makuha, Attorney? Yung nasa ICA po, meron po tayong 8, no? Yung saklaw po ng ating search warrant. Mhm. I-check ko po mamaya kung wala pa pong sinusumiting mga apila, no? Yung mga nagmamay-ari po nito. Opo. Dahil yun nga po, mag-i-issue na po ng warrant of seizure and detention. Opo, opo. Mga sino po may-ari nito, Attorney Bendijo, kung mamarapatin niyo po? Kung di po nagkakamali, ito po yung mga kumpanyang naiuugnay, no? Kay dating Congressman Saldico. Nandun po yung SunWest, nandun po yung Misibis. Yun po yung mga registered owners na naalala ko po dun sa listahang yun. Opo. So ang kasunod pala ay yung kay Saldico na nandiyan na sa ICI. Ano po? Mag-issue pa po muna tayo ng warrant of seizure and detention. After po nito ma-issue, Aha. mabibigyan pa po sila ng 15 araw, no? Ito na po yung kanilang final opportunity to submit at to refute, no? Yung ating allegation at findings of unlawful importation. Mhm. Kapag hindi pa rin po sila nagsumite or kung hindi man po wala pong ebidensya, no, yung kanilang isinumite, mag-i-issue na po ng forfeiture, no? At kapag nangyari po ito at naging final po ito, papasok na po yung remedies under CAO 3-2020 kasama Opo. po dyan yung posibilidad ng pagsusubasta. Attorney, bakit 8 lang po? Ang balita namin nung Enero, 14 po yung mga naharang na yan ng BOC at saka ng PNP Highway Patrol Group. Tama po yan, no? Ang in-applyan po talaga ng Bureau of Customs ng search warrant ay sham, no? Mhm. Yung 8 po dinatnan natin dun sa Taguig. Yung isa po ay nailabas daw nung kinaumagahan, no, nung tayo ay nag-implement nung LOA, no? Opo. Anong search warrant, no? Tapos po, during the implementation of the search warrant, ito naman pong kasama po natin ang Highway Patrol Group. Kanila naman pong natuklasan, no, dun sa mga katabing mga parking lot na nandun po yung ibang mga sasakyan na meron pong naka-alarma po, no, sa LTO. Oo. Kung kaya't kanilang minabuti na rin pong i-seize po, no, yung mga sasakyan Mhm. during the implementation of the search warrant. So 8 lang talaga, hindi 14. Siyam po yung saklaw ng search Siyam. warrant, 8 lang po yung dinatnan. Yung lagpas po doon ay may alarma pero hindi po papasok sa jurisdiction ng Bureau of Customs. Okay. May iba Okay. po siyang violation. Okay. Maliban kay Saldico, maliban kay Diskaya, meron pa ho ba tayong mga hinahabol doon sa mga, lalo na yung mga kontraktor na involved dito sa flood control project, iba pang kontraktor sa flood control project at saka doon sa mga kontratista, Atty. Bendijo? Meron pa po, no? Meron pa po tayong iba pa pong individual at mga entities na tinitingnan. Mhm. Ang Bureau of Customs po, para din po sa kaalaman ninyo, ay bahagi po ng Asset Recovery Subcommittee, no, sa ICI. Mhm. At meron naman po doong nakatakdang mga listahan ng mga korporasyon at mga individual Opo. na atin pong titingnan at iimbestigahan. Basta po ang Bureau of Customs patungkol sa mga kagamitan na dumadaan sa importation process, Mhm. yun lang po ang hangganan ng jurisdiction ng Bureau of Customs. Ilan pa po yung tinitingnan nyo mga kontraktor na pwedeng mahatakan ng mga sasakyan ng mga mamahalin na ito, Atty. Bendijo? Kung pagbabasihan ko po yung listahan, halo-halo na po, no, na may mga contractor, may mga government officials, Mhm. parang nasa 100 pa po mahigit, no, yung listahang ito. Mhm. At yung mga kumpanya naman po ay, kung hindi po ako nagkakamali, hihigit pa po sa 200, no. So yan po ay patuloy na iniimbestigahan at tinitingnan po ng ICI. Yung sinasabi nyo mga government officials na yan, mga ano ba yan? Mga congressman ba yan? Attorney? Meron pong mga nakasamang mga ganong government officials. Meron po. Teka, napuputol-putol, Atty. Bendijo. Okay. Hello? Opo, Attorney, opo, yun po tanong namin. May mga kongresista po doon sa isandaang kongresista po ba yon at ilang unit po ang involved doon na Atty. Bendijo? Hindi naman po lahat ay kongresista, no? Halo-halo na po itong mga individual na ito. May mga government officials, may mga kongresista, Mhm. may mga may-ari po, no? Yung mga officers po ng mga construction na companies. Aha.
yun po yung bumubuo sa mga listahang ito. Opo, 100 individuals po at sama-sama na po 'yon. Mga ilan po ang ilang mga sasakyan po ang involved doon, Attorney Bendijo? Yan po ay patuloy na tinitingnan po natin. No? Again po, no, kung ang pag-uusapan po natin ay ang Bureau of Customs lamang, Opo. kailangan po ito yung mga sasakyang dumaan sa importasyon. No? Mhm. Pero sa kabuuan po, kung titingnan po yung kumbaga sa aspeto ng ill-gotten wealth, Mhm. lalagpas pa po tayo sa mga sasakyan. No? Yan po yung hangarin noong Asset Recovery Subcommittee ng ICI. Opo, sige po. So wala pa hong tiyak na petsa para sa susunod na auction, Attorney Bendijo? Sa pag-uusap po kagabi, February 27, no? Pero abangan na lang po natin, maglalabas po tayo ng formal na announcement patungkol po dito. Bukod pa po dun sa 6 na hindi na ibenta, susubukan pa po natin yung iba pa pong sasakyan. No? Baka po magkaroon tayo ng mas malaking auction sa susunod na pagkakataon. Opo, sige po. Attorney Bendijo, salamat po. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po. Salamat po sa pagkakataon.